Please subscribe and click the bell. Live, baby! Andito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time. Pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Sotto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Binviolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint. Ngayon, ipa-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jim Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna. Where are thou, sir? At yun po. At itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Sotto, ang pangalan din ay Vicente Sotto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Sotto dito sa case na ito. Dahil dun sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Sotto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Sotto. Pangalawang Sotto na mako-convict, this time ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binuburi sila. Pero this time dahil nag-file kami ng petition case laban sa kanya, may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At pinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Sotto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah, buddy. Alright. Yuhu! And always providing leadership support to the group. Former Congressman Paras, in this complaint that we file against Senator Sotto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Congressman Paras. Magandang hapon po mga kababayan. It pains me to put my name in the complaint, but in spirit, I am with the lawyers who are filing an in contempt, indirect contempt case against Senator Sotto for first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe
in the Supreme Court, being the final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Sinamahan ko itong mga kaibigan ko for the filing of the charges against Senate President Soto to serve as a lesson for any official who, who discourage people to believe in the court of final resort, which is the Supreme Court. Can you imagine kung bawat abogado matatalo sa korte ay hindi niya susundin ang desisyon na magkakaroon po tayo ng chaos. So, the Supreme Court has already spoken and ang dami pong sinasabi na minamalayan ni Senate President Soto yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya pumunta tayo sa Korte Suprema for them to decide whether the statements against the Supreme Court are valid or not. Kaya po, andito ngayon itong mga kasama ko with me. Ready? Yeah. So, yun po mga kasama. Si Attorney Topacio is one of the main complainants here, including Attorney Luna and Cathy Binag, Attorney Vergil Garcia, and Attorney Respicio. Ito si Ferdy, just bring your statement. Yeah, I would like to introduce our co-complainant, isa sa mga matigang lawyer meron tayo. Si Attorney Ferdy Topacio, who is my co-complainant, and Attorney Respicio and the others dito sa complaint for indirect contempt against Senate President Vicente Tito Soto. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo. Sorry to keep you waiting. Nagkaroon po kasi ng konting issue sa digital portal ng Supreme Court na aayusin po namin ngayon. At any rate, nandito po yung one. Our counsel is my son, Attorney Jose Arturo Topacio III. Ito po ang aming verified petition. At harap po niya. Ito po, ito ay pinagtulong-tulungan namin na magkakasama. Meron pa po kami hinihintay si Miss Cathy Binag na nagpa-part lang po sapagkat para po sa amin ang mga sinasabi po ni Senate President Soto ay lumalagpas na po sa legitimate commentary. Baba nyo nga yung mic, naka ano rin. Sir, mababa lang namin yung mic. Baba lang namin yung mic po. Para kita yung mukha ninyo, sir. Baba nyo yung mic. Ang magbudan eh. Para sinabi ko balita ko, no? Redirect. Sobra naman. Ito pong petition na ito ay pinagtulungan din namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay transgress na into the territory of statements that tend to demean and destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, nasasabihin niya mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. He is free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwedeng bastusin na lang.
Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulutan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan. The power of judicial review. Sir, pwede ba yung defense na kung equal branch naman? Hindi po. Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung galangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it. That those are the actuations of mature politicians in a mature democracy. Tayo parang bata tayo Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nagdadabog tayo, napipikon tayo, hindi po dapat ganun ang Senate President. Attorney, kung ma-file na guilty of indirect contempt si SPD, effect sa kanya, may penalty po ba? Maari po siyang ma-judge in indirect contempt. Maari po siyang agalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbultahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. 6 na buwan, sorry. Dito sa sakot ng parliamentary Ay, di po. outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin yun kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just to add, Attorney Tomasio, may mga statements siya online. Makes sense.